Welcome sa Filipino Spreadsheets. Ipipresent natin sa video na ito yung ating new template na POS system for online shops. Designed ito para sa mga e-commerce platforms gaya ng Shopee, Lazada, o etc. So ano yung mga features ng template na ito? So itong ating POS system, meron ng inventory integrated. Pag may mga transaction tayo sa ating POS, nag-i-integrate din yung ating inventory. Connected din. So kung may mga transaction tayo sa mga sales, nalalaman pa rin natin dito kung ilan yung mga available items natin. Meron din itong return item feature, kung saan may mga orders minsan sa mga customer natin na binabalik nila. So, meron din yan para ma-identify natin yung mga items natin na binalik, o kaya halimbawa merong problema na identify natin yung item na mga yon. Meron din itong actual income tracker. Minsan yung mga platforms na pinagbebentahan ng mga seller, 'di ba, may mga commission fees, transaction fees. So gusto natin ma-detect, malaman kung ilan yung actual or kung magkano yung actual income natin minus doon sa mga fees ng mga platform na yon. Meron din itong sariling search box para sa mga items. So, ipakita natin kung paano yan gumagana sa template na ito. So, i-discuss natin kung paano gamitin yung template at ano yung mga features nito. So, umpisahan natin dito sa items. Dito sa items tab sheet, dito tayo nagre-register ng mga items natin. Register natin sa item name, yung cost price niya, magkano yung pagbibili natin siya kay supplier, retail price, kung magkano natin ibebenta. Then, meron din itong profit para nalalaman natin kung magkano yung profit natin sa each item. Itong stock, manipulator column, para to sa halimbawa hindi nyo na ma-detect yung record ng purchase item nyo, gusto nyong dagdagan yung stocks ninyo pero hindi siya ma-add sa cost price nito, pwede nyo ilagay dito yung stock. Halimbawa naglagay kayo ng 10, automatic sa available magkakaroon na ng 10 dito. Ayan. So halimbawa si item ABC, ayan, may available 10 na agad dahil sa stock manipulator. Pwede mong halimbawa may tinransfer ka na item sa iba mong branch, negative 10, so may negative 10 na yan. Then pwede ka mag-add ng note kung bakit may negative or positive dyan. Okay? So example lamang yan. So kung mapapansin nyo, yung mga ini-editan natin ay mga white cells or mga white columns. So ibig sabihin, mga wala itong formula. While yung mga may color, may mga formula yan. Paano kapag na-edit mo yung mga may color? Meron namang warning na binibigay dito yung ating template. So warning siya dahil may mga formula yung mga cells na na-edit mo. Kung gusto mo siyang edit, i-okay mo lang. Kung hindi, i-cancel mo. Kung ayaw mo makita yung warning, within 5 minutes, i-check mo lang yung box na to. Okay. So sa purchase, makikita natin yung inventory ni item ABC dito sa column na yan. Dito naman sa sales, yung mga transaction dito. And then ito yung mga returns. Kung defective ba yung ni-return or kung itatapon na natin, magma-minus yan sa available items natin, o hindi naman magma-minus pero hindi na natin siya magagamit for available stock. Pero once na i-repair na natin yung item, pwede natin siya magamit for available stock. So minsan kasi may mga item na nire-return na pwedeng maremedyohan, pwedeng ibenta as refurbish, o kaya pwede nilang ibenta as brand new. So may mga example tayong ganon. So, register tayo ng mga items dito. Halimbawa, item ABC, TEF, item GHI. Ayan. So, meron din pala dito sa item tab sheet natin nung highlight kung saan i-highlight niya yung mga available items na below sa value na in-input natin. For example, 1. So, lahat ng below 1, i-highlight niya. So, pwede natin magamit to para ma-identify natin
yung mga items na dapat na nating bilhan ng panibagong stock. Okay, so kung ayaw natin gamitin to, pwede natin i-uncheck kung wala pa namang laman yung mga available items natin. Pero kung meron na yan, for example, 1, 2, 3, check lang natin yan. Mag-highlight lang yung below 1 pababa. Okay? So, example lamang ito. Ngayon, dito naman tayo sa purchase. Sa purchase tab sheet, dito natin nire-register o nire-record yung mga transaction natin kay supplier. For example, bumili tayo ng item ABC. Lagay natin 20 pieces. So, magkano yung 20 pieces? Ang 20 pieces ay nagkakahalaga ng Okay, so wala pa tayong ni-register na amount. So, mag-register tayo ng amount. So, for example, 100, 110, 110, then 130. Yan, 140, tapos 120, 150. Yan, for example lang naman. Ito na, yung ating reference column. So, yung cost price, bakit hindi siya nag-reflect ng automatic? Bakit ang nakalagay dito ay manual input? So, ganito kasi yung explanation yan. So, lagyan natin dito yung 2,000. Ang dahilan kung bakit natin manual input dahil kung minsan yung ating mga items ay pwedeng maapektuhan ng inflation. May mga pagtaas ng presyo. Kaya yung items na binili mo kahapon na 100, pwede yan biglang maging 101, 102, or 105. So, kung magkaganon man, for example, si item ABC, naging 102 na, kinabukasan sa presyo ni supplier mo, makikita mo dito na nagbago na rin yung sa reference. Kung automatic yan, magbabago rin dito yung ating cost price total amount, which is makakagulo sa ating record. Kaya, manual input natin para in case man na bago ang presyo ni supplier, may pagbabago, iba na yung amount. So, hindi naapektuhan yung mga previous record natin. Halimbawa, sa date ng November 1, may transaction ulit tayo na another 20 set ng item ABC. Pwede na natin ilagay yung 2040. Ayan. Kahapon, 2,000. Ngayon, 2040 na siya. Ayan. Mga example lamang ayan. Okay. So, sunod natin ay sa POS. So, discuss natin ano yung mga features ng ating POS tab sheets. Sa POS system, makikita natin yung date. So, dito, automatic, nagre-reflect kung ano yung petsa ngayon. Then, order number. Yung order number, nag-add to automatically every time na nag-export tayo ng item. For example, order number 1 yan. Every time na mag-export tayo ng ating item list sa order natin, magiging order number 2 na siya para ready to use na siya for another set of orders. Then dito, nilalagay din natin yung name ni customer. Yan. So, optional yan kung gusto nyo ilagay or hindi para ma-track nyo kung sino ang customer na umorder ng mga items na yon. Then, pwede nyo balikan yung history nun sa inyong e-commerce platform na ginagamit. Meron din tayo ditong item kung saan dito natin pinipili yung mga orders ni customer. For example, item ABC. Meron tayong available 40 stocks. So, pag naglagay tayo dito ng let's say 5 peraso yung in-order ni ating customer. So, total amount will be 640. Dahil meron tayong 10 pesos discount na nilagay dito. So, pag inalis natin yan, 650 yan. Pag naglagay tayo ng amount na discount natin kay customer, nagma-minus yan din sa ating item profit. Okay? So, pag sunod na gagawin natin ay okay na yung orders ni items, click na natin tong add to orders. So, itong mga buttons natin ay ginamitan natin to ng tinatawag na app script. Ito yung code ni Google Sheets kung saan ay nagagawa natin yung mga gantong pagta-transfer ng mga data dahil sa app script. So, ito ay working online at sa code lang ni Google Sheets ito gumagana. So, kapag i-download nyo to sa Excel,
mas makabuti kung i-convert natin yung code na ito mula sa AppScript to VBA. So, hindi natin na ganun pa gamay yung codes ng VBA, pero pwede naman tayong magpatulong sa mga AI, no? Kagaya ng ChatGPT, kung saan gumagawa sila ng mga alternative codes para sa mga existing codes gaya ng AppScript, then ita-translate mo sa other codes, kaya nilang gawin yon. Okay, so pero as of now, itong ating template ay designed para sa Google Sheets template lamang. Then, require ito na online. And then, as of now, gumagana ito sa mga laptop, PC. Unable pa ito gumana doon sa mga mobile devices kagaya ng cellphone or iPad. Pero soon, magkakaroon na rin tayo ng available na ganun para sa mga mobile devices. Okay. So, paano natin na i-allow yung paggamit ng mga button? So, explain ko yan sa mga susunod natin na clips dito sa video na to. Okay, so after nyan, kapag nakapag-set na tayo ng mga orders, nakapag-add to orders na tayo, ayan, complete na yung orders ni customer. For example, customer Oliver. Ayan, ready to export na tayo. So, pwede nyo ilagay yung mga commission fee na dineduct ng ating platform, e-commerce platform. Kung alam nyo na kung ilang percent yung dineduct nila, let's say 2% ng total item price, pwede nyo ilagay dito yung formula. For example, equal mo yan, eto, then minus mo sa 2%. Or kaya, i-times mo sa 2%. Yan. So, yan yung magiging commission fee. Yan. So, pwedeng gawin nyo yan or kaya i-manual input nyo yung amount. Yan. Minsan, nagbabago rin talaga kahit sabihin natin 2% lang. So, nagbabago. Then, sa shipping fee, ito naman, shoulder to ng customer kaya mag-a-add to sa total na dapat niyang bayaran. So, ito yung item total price na kailangan niyang bayaran. Lahat yan. Ito yung shipping fee, kaya lahat-lahat kailangan niyang bayaran is worth 970. Ngayon, doon sa 970, maminusan pa yan ng mga fees. Kaya ang order income mo ay 912. Magkano naman yung profit mo mula doon sa item na yon? Nandito rin, 182. Okay, so nagmaminus din yan doon sa minus P, ayan, okay. So, yan dito sa profit, then ima-minus yan dito sa mga fees. Kapag okay na yan, saka natin pipindutin si export. Magtatanong siya, are you sure to export? Yes lang natin yan. Then, lahat ng details dito, magre-reset. Mawala yung mga in-input natin dyan. Then, yung customer, mawawala rin. Pero yung order number, naging 2 na. Kanina, 1 lang yan. Na-reset na rin to. Ito, default as 1 yan. Then, ito, magki-clear na rin siya. For example, more than 10 yung orders niya, pwede nyo naman ilagay dito. Hindi naman siya nakaka-apekto. May pula lang siya, pero pwede nyo naman siya magamit. Pag in-add to orders nyo, 20 pa rin naman ang lalabas dyan. Yan. For example, add to orders natin. 20 pa rin. Nagdi-default to 1 lang ulit siya. Bakit may 1 to 10? Para mabilis lang natin ma-select yung quantity of items. Sa halip na, tina-type natin. Okay, so puntahan natin yung sales kung saan ito yung kanina, yung transaction natin sa POS, dito na siya napunta. Yan, so naka-record na siya. Magkaroon man ng mga inflation or changes sa mga items mo, hindi na yan maapektuhan. Let's say 130 ngayon, gawing 150 kasi nagkaroon ng inflation, tinasa mo na rin yung presyo sa retail price mo. Pagdating dito, yung cost price ng previous transaction mo, hindi na nagbago. Still, 130 pa rin yan. Okay? So, sa sales natin makikita yung mga in-export natin dito sa POS. Well, yung income naman natin ay makikita natin dito sa income tab sheets. Yung orders, yun yung customer, magkano lahat ng order niya, yung shipping fee, magkano binayaran niya, at magkano yung mga commission fees ng platform, at magkano yung ating order income doon at order profit. Sa return naman, kung sakali man na magre-return ng yung customer, pwede mong piliin dito kung anong order number yon at kung anong item yung
in-order niya at kung ilan. Yan. Then status. Either defective ba siya or tinapon na kasi hindi na pwede magamit. Kung defective or trash siya, dito sa ating inventory, mapupunta siya dito. Then, na-identify natin na merong naging defective or trash item tayo. Pero, hindi na siya makakadagdag sa ating available stock kasi hindi na natin magagamit yung item na yan. Pero once na yung item, ni-repair naman natin, pwede na siya maging available ulit sa ating item. Pwede natin siya mabenta ulit kung sakali man na may ganun kayong feature. Kung wala naman, pwede nyong i-disregard yung return item feature na yan. Okay, sunod natin yung expenses. Dito natin nilalagay yung mga gastos natin. For example, yung pagpapasahod sa mga empleyado natin. O kaya sa mga pagpapasahod natin o kaya ay pagbabayad natin ng mga bills or etc. Kung may mga pamerienda kayo na gusto nyong ilagay dito na expenses nyo, panggas, etc. Ayan, pwede nyo ilagay dito. For example, Meralco. Ayan, then 1,000. Ayan. So, magre-reflect din yan sa summary natin para malaman natin kung magkano yung net income natin minus expenses sa actual income natin. So, dito natin makikita yan. Ito yung ating expenses. Ito yung ating naging purchase. Ito pa lang yung ating naging sales. Yan, okay? So, ito yung ating item profit sa sales na nangyari sa ating e-commerce business o sa ating shop. Meron na tayong 200 profit. Okay? Then, ito yung mga shipping fee, ito yung mga binayaran. Ito naman yung order income at ito naman yung order profit mo. Then, ito yung naging return. Ito naman yung loss profit mo. So, paano yun gagana? For example, itong si net sales, ito yung formula niya. So, pwede nyo naman to baguhin based sa preference ninyo. Pero, ganito siya kinompute. Order income minus expenses minus return. So, order income, ito yun, minus sa expenses dito at return, yan, sa return. So, ganun siya binase. So, since mababa pa yung ating order income, kaya nag-negative pa yung ating net sales. Ganun din si ating net profit. Order profit, ma-minus sa expenses at sa loss profit natin. Ayan. So, ganun siya gumagana. Pero kung gusto niyo naman, i-identify yung mga summary niyo within a specific range, pwede kayong gumamit ng filter date range. So, i-double click nyo lang tong cell na to, then lalabas yung mga dates. Piliin nyo lang yung gusto niyo filteran ng date range. So, for example, starting October 1 to October 31. Yan. So, kung 1 month, yan ang gawin ninyo. Then, magre-reflect lahat ng record ninyo sa loob ng within the month. So, lagyan natin ng data. Okay. So, sa summary, nag-reflect na rin yan. Ayan. Return. So, paano naman kung gusto nyo lang mag-reflect is within the week? Pwede rin. Start kayo ng October 29 to November 4. Ayan. Ganun lang naman. So, kung gusto nyo within the day, so October 31 to October 31. Ayan, ganun lang. Then, summarize na yan based doon sa date range na binigay ninyo. Okay? Ito naman yung ating search item. Yung ating search item box, pwede nyo ma-search yung mga items nyo, lalo na kung marami kayong mga items, mabilis yung ma-identify yung mga items ninyo. For example, gusto yung ma-detect yung mga item na may word na ABC. Lahat ng mga item na merong ABC lalabas dito. Yung mga ABC na magkakatabi. For example, AB. Okay, AB. Yan, lalabas yung AB. Let's say, DG. Wala. GH. Yan. O kaya yung mga word na may item, lahat lalabas. HI. Yan. So, mabilis siya masa-search para kung sakali man na merong hinahanap na item sa inyong physical store, kung meron din, mabilis yung makikita dito. Or kung gusto nyo i-monitor yung item, let's say ABC, mabilis yung makikita yung kanyang inventory. Ilan ba yung available, ilan yung purchase, ilan yung na-sales, ilan yung mga ni-return.
Okay, meron din tayong mini dashboard ng ating monthly sales. Lalagay lang natin dito kung anong year. Then automatically auto-complete siya pagdating sa mga month kung kailan nagkaroon tayo ng mga sales doon. For example, October, ayan, meron tayong 930 na sales noong October. Ayan, October 31 ito. Ayan, okay. So, ganun lang gumagana yung ating lahat ng template. Kung sakali man na meron kayong tanong kung paano yan gamitin, let me know lang naman. Pwede nyong i-comment sa ating comment section or i-message ako sa mga provided links dito gaya ng aking Facebook page. Ngayon, paano natin mapapagana yung ating POS buttons kagaya ng add to order saka export. So, ganito lang yan. Kuha tayo ng copy. Okay, so hintayin natin mag-loading. Ayan, so nag-generate na siya ng copy. Ngayon, kapag may new copy na rin kayo, pag in-add to orders niyan, syempre hindi pa yan agad-agad kakana. Hihingan kayo ng permission kung willing kayo or ina-allow ninyo na gamitin itong button na to. Ayan. So, hintayin lang natin. Ayan. Authorization required. A script attached to this document needs your permission to run. I-okay lang natin yan. Tapos, piliin natin yung ating email. Sunod ay advance. Then, go to POS buttons. And then, i-allow natin. Ayan. Once na-allowed na yan, try natin mag-transaction. Ayan. Nag-add to orders na siya. Then, pag in-export natin, okay, no muna natin. Nag-loading pa kanina. Ayan. So, export ulit natin. Yes. You wanna leave blank customer name? Yes. Ayan. So, tingnan natin. Nandun na siya. Order number 2. Okay. So, income. Order number 2. Okay. So, yun lang, no? Kung may other concerns, let me know lang sa ilan sa mga provided links na pinrovide natin sa template na ito.